mga bawal iharap at itapat sa inyong pinto. Dahil baka grabing kamalasan ang makuha mo at hindi swerte. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol po sa Bagwa Mirror. Ito po ay mula sa comment ng isa nating manonood na ayon sa kanya, pwede ba o swerte ba ang pagsabit ng Bagwa Mirror sa pinto? Para po sa hindi nakakaalam, ang Bagwa Mirror po ay may iba't ibang uri. Merong Bagwa Mirror para sa lahat ng uri ng negative energies, mga malas na bagay sa paligid, meron pong Bagwa Mirror para dyan. Ngunit po, meron ding Bagwa Mirror para makaakit ka ng swerte. At merong isang Bagwa Mirror na dapat pinag-iingatan ang paggamit dahil baka tripling kamalasan ang makuha mo kapag ito ang naisabit mo sa pinto. Mahalaga na alamin mo ang iba't ibang uri ng Bagwa Mirror bago mo isabit. O kung hindi naman, tumawag ka ng marunong para siya ang maglalagay para sa iyo. Dahil aaralin niya po ang paligid at dito ay makikita niya kung ano ang nararapat na Bagwa Mirror para sa iyo. Pero po sa mga nagnanais na magsabit o maglagay ng Bagwa Mirror sa kanilang tahanan, pwede naman po ninyong gawin yan, ngunit dapat alamin ninyo kung anong uri ng Bagwa Mirror ang para sa inyo at ano nga ba ang tamang paglalagay nito. Kasi po, hindi lahat ng lugar ay pwede mong paglagyan ng bagwa. Dahil kung minsan, yung iniisip mo na matataboy nito ang mga malas na enerhiya, mas dumadami pa at ikaw ang maapektuhan nito. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Bagwa Mirror para sa lahat ng uri ng negative energies. Ang itsura po ng Bagwa Mirror na ito ay merong flat surface na salamin sa gitna. Flat po ang salamin na nasa gitna. Pwede itong isabit sa ibabaw ng pintuan ninyo para po makontra ang mga negative energies. Kung kayo po ay nakatira at nakaharap ang tahanan ninyo sa ospital, sementeryo, o maging ang simbahan. Or kung meron kang mga nakikitang pointed edge, pwede kang maglagay ng Bagwa Mirror na ito. Ito po ang uri ng Bagwa Mirror na pwede ninyong ilagay ng kahit kayo lang. Basta po nakikita ninyo yung mga sa tingin ninyo negative energies or mga unwanted sceneries, pwede mo pong ilagay yan. At sunod, Bagwa Mirror na dapat pinag-iingatan ang paggamit. Huwag po kayong basta-basta maglalagay ng ganitong uri ng Bagwa Mirror maliban na lang kung kayo po ay tumawag ng taong maalam. Sapagkat alam nila kung paano susukatin at sa pamamagitan ng pagbisita nila sa tahanan ninyo, malalaman nila kung anong uri ng Bagwa Mirror ang para sa iyo. Ngunit po kung kayo, huwag ninyong basta-bastahin ang paggamit nito. Convex Bagwa Mirror. Marami po sa atin pamilyar na sa convex mirror na nakikita natin. Ang convex Bagwa Mirror po ay ganun din. Ang mirror nito sa gitna ay papalabas, nakaumbok po papalabas ang salamin. At kapag ganyan ang nakita ninyong Bagwa Mirror, huwag po yan ang ilagay ninyo sa tahanan ninyo maliban na lang kung tumawag kayo ng marunong. Pero kung kayo lamang po
Huwag pong gamitin yung convex bagua mirror sa tahanan ninyo. Tandaan niyo po, ang itsura niyan, paumbok, papalabas ang salamin. Nakaumbok po ang salamin niyan, papalabas. Hindi po yan binabasta-basta sa paggamit. Ang convex bagua mirror po, kapag iniharap mo sa mga negative energies o sa mga unwanted sceneries na nakikita mo, ito ang mangyayari. Ang lahat ng natatapatan ng convex bagua mirror na sa tingin mo ay mayroong negative energies o mga unwanted sceneries ay dodoble maging triple pa. So kung sa tingin mo may negative energies doon, yung negative energies o yung unwanted sceneries na nakita mo, dadami. At hindi po mapocure yan, yan ay magdudulot ng kamalasan sa iyo. Ang paggamit po ng convex na bagua mirror, yan po ay inaaral ng marunong. So kung sa tingin mo, gusto mong maglagay ng convex bagua mirror, kung marunong ka, pwede mong gawin. Pero kung nagnanais ka lang na maalis yung negative energies na sa tingin mo na andyan, sa flat surface ka po. Piliin mo ang flat surface. Kasi po, ang convex bagua mirror ay nagdudulot ng grabing kamalasan kapag mali ang paglalagay ninyo. At pagdating po sa convex bagua mirror, hindi dapat ito inilalagay sa mga lugar na nakapaloob. Halimbawa po, kung ikaw ay nakatira sa condo, apartment, at ang main door ninyo ay kung minsan po magkatapat yan, kung minsan naman nakalihis lang ng konti yung main door ng isa, pero nasa loob ka pa rin. Huwag mong gagamitin ang bagua mirror. Diyan, maliban na lang po kung tumawag ka ng marunong. Kasi po, nandyan ka pa rin sa iisang lugar sa loob. Ginagamit po kasi yan, nakaharap talaga papalabas kung nasaan yung kalsada or kung nasaan dumadaan, lumalabas-pasok ang karamihan sa mga tao. Pero kung tumawag ka na marunong at yan ay inilagay nila, may nakita silang dahilan, kaya yan ay karapat-dapat na ilagay dyan. So, may dalawang uri po ng paglalagay. Pwedeng may naglagay yan para sa inyo at nakita nila na karapat-dapat ilagay yan. Pero kung kayo lamang po, huwag na po kayong gumamit ng convex mirror. Ibalot nyo sa lalagyan yan, itabi nyo muna, lagay nyo sa karton. Gumamit ka po ng flat surface na bagua mirror kung gagamitin mo lang naman para maalis or ma-absorb yung mga negative energies na sa tingin mo ay nasa paligid mo. Sunod po, bagua mirror na umaakit ng swerte. Ito po ay tinatawag na concave mirror. Ang mirror po sa gitna ng bagua na ito ay parang basin. Mayroon pong lalim o mayroong curve. At ang itsura nito ay parang basin. Ang bagua mirror na yan ay umakit po ng good luck energies at kasabay nito ang pagtataboy ng negative energies. Ginagamit po ang concave mirror kung meron kang natatanaw or nakaharap ang tahanan mo sa magandang tanawin. Halimbawa po, nakaharap sa magandang garden or sa magandang view at nagnanais ka na maakit ang good luck energies mula dyan sa magandang view na nakikita mo. Yan po ang pwede mong gamitin ang concave mirror para maakit mo ang good luck energies. At nagtataboy din po yan ng mga malas na enerhiya. Ang paggamit po ng bagua mirror ay pwede ninyong gamitin. Concave mirror po pwede ilagay sa loob, pwede rin ilagay sa front door. Ginagamit ang concave mirror para maakit ang good luck energies papasok sa tahanan ninyo. At siguraduhin nyo lang po na sa magandang view talaga siya nakaharap.
hindi sa mga negative energies kasi po hindi natin makukuha yung good luck energies kung hindi naman yun ang natatapatan niya. Kung may natatapatang negative energies, gamitin mo yung flat surface na bagwa mirror para doon. At kung nananais ka naman ng convex mirror, siguraduhin mo na alam mo ang tamang paggamit nito para hindi ka magkaroon ng kamalasan. Meron pong isang pareho silang negosyante na lumapit, huli na, nagsara na yung negosyo nila pareho. Mahalaga po na alam natin ang tamang paggamit ng bagwa mirror. Kasi po, pwede itong magdulot ng grabing kamalasan kapag hindi ninyo alam ang paggamit or basta-basta na lang kayo nagsabit nito. At para naman po sa comment ni Ma'am tungkol po sa paglalagay ng picture ng mga tao na namayapa na sa tahanan, pwede ba ito? Or hindi ba ito malas? Pwede pong ilagay ang picture ng mga taong namayapa na kung nais ninyo na maalala sila. Pwede pong ilagay yan sa southwest area ng living room ninyo. At kung nais ninyo na i-honor yung nagawa nila sa pamilya ninyo, ilalagay mo po sa north nakaharap sa south. Yung picture po nila. Nagiging malas yan kapag nilagay mo po yung picture nila sa daanan ng tao, labas-masok yung mga tao. Meron po kasing paniniwala na nade-disturb sila. So, pwede iurong mo ng konti, kung halimbawa po daanan yan, iurong mo ng konti na medyo tahimik ng konti. Pwede po yun. At malas din po yung iba kasi kapag nakikita nila yung picture, nalulungkot sila, hindi sila nakakapag-move on. Malas po yung ganun. Huwag nyo na isabit kung sa tingin ninyo, pag nakita nyo malulungkot kayo, maaalala nyo yung mga malulungkot na memories, huwag nyo na po isabit pag ganun. Kasi nagdudulot yun ng negative energies. At dahil po sa paniniwala, hindi natatahimik yung taong namayapa na kapag ganun yung nangyayari sa inyo sa tuwing nakikita ninyo yung picture niya. Pero kung nais ninyo na isabit siya bilang maalala ninyo siya, bilang parte pa rin siya ng pamilya ninyo, masaya kayo na nakikita yung kahit picture na lang niya, pwede po yan. At kung nais nyo pahalagahan kung ano man yung naidulot niya sa inyo, pwede pong isabit. At sa huli po, desisyon pa rin po ng pamilya kung ito ba ay isasabit nila o hindi. Pero pwede pong isabit, pwede ring hindi. At para po sa comment ni Ma'am, kung ilang unan ba dapat ang pwede? Ma'am, tig 2 pares po. Pwede. Ngayon po, kung nangangailangan ka or nangangailangan kayo ng maraming unan, dagdagan mo pa ulit yan ng tig 2 pares. Gawin mong 8 ang unan mo, pwede. Pwede rin pong gawing 12 yan kung kinakailangan ninyo. Kasi po, may mga tao na kailangan nila ng maraming unan dahil dito sila komportable. Ang gawin mo lang po, dapat po may kapares yung bawat unan na meron ka. Pero kung single ka, pwede po ang 1 pares lamang or 2 peraso. Pamilyado ka, tig 2 pares. Pwede po. Kung nais po ninyo ng 4 na perasong unan, pero kung hindi naman po, pwedeng 2 lang. At kung nangangailangan ng maraming unan dahil dito kayo komportable, hanggang 12 pwede. Kung nais ninyo maraming unan. Or higit pa po, pwede rin. Basta dapat merong pares. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng bagong nag-subscribe, maraming salamat po. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. Kapag yan po ay aking nakita, yan po ay aking sasagutin. Salamat po.